Update na po tayo sa pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa ulat on the spot ni Tina Panganiban Perez. Tina? Rafi, ang banta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at ating House Speaker Martin Romualdez ang tututukan ng House Justice Committee ngayong araw. Para riyan, present si NBI Director Melvin Matibag at mga investigator ng NBI na nagsagawa ng investigasyon sa naturang banta. Sa pagsisimula ng hearing, binalikan ni House Committee on Justice Chair Representative Jerry Luistro ang mga pinag-usapan noong nakaraang hearing. Ang SALN ni VP Duterte na nagpakitang tumaas ang net worth niya mula noong 2016 na 34 million pesos paakyat sa 88 million noong 2024 pero walang idineklarang cash on hand and in banks mula 2019 at mga idineklarang kumpanyang halos hindi kumikita o kaya'y lugi kasama ang kumpanyang hindi naman idineklarang stockholder ang bise pero nasa SALN ang bise. Tinalakay rin ng report ng Anti-Money Laundering Council tungkol sa bank transactions ng bise at kanyang asawang si Atty. Manasseh Carpio kung saan umabot sa 6.7 billion pesos ang gumalaw na pera at ang alegasyon ni dating Senator Antonio Trillanes IV na mga bank account ng bise at kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan nakumpirma ng AMLAC ang ilang random na piniling transaction. May pending na issue pa galing sa nakaraang hearing ang selyadong kahong isinumite ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng income tax returns ng bise at kanyang asawa. Nauna nang sinabi ni Luistro na pagbobotohan ngayong araw ng komite kung bubuksan ang kahon o hindi. Tanong ni Luistro, nasa loob ba ng kahon? Ang sagot sa tanong, nasaan galing ang bilyong-bilyong pisong transaksyon? Kung milyon-milyon lang ang net worth ng bise. Sa pahayag ng kampo ng bise, nasa Senado na sila sasagot, tanong ni Luistro. Pag-amin ba ito na kinikilala nilang may sapat na ebidensya nga laban sa bise, kaya aabot sa Senate Impeachment Court ang kaso? Sa pahayag ng Duterte Defense Team naman, na mag-ingat sa 6.7 billion pesos na transaksyong iniulat ng AMLAC, sabi ni Luistro, banta ba ito? Anong klaseng sagot daw ito sa simpleng tanong na saan galing ang bilyong-bilyong puso? Tanong ni Luistro, ito na ba ang binanggit ni Representative Zia Alonso Adjong noong nakaraang hearing na senyales ng money laundering? Posibleng ito na ang huling araw, Rafi, na magsasagawa ang House Committee on Justice ng hearing sa impeachment complaints laban kay VP Duterte. Kung mapagbotohan na mamaya ang determination of probable cause, ang susunod na ay pagbobotohan ng plenaryo ang committee report na posible sa May 4 at agad daw niyong iaakyat sa plenaryo. Sa ngayon, Rafi, ang tinatalakay pa rin ay kung bubuksan o hindi ang selyadong kahong isinumite ng BIR. Karamihan sa mga napakinggan na natin nagsalitang kongresista ay pabor na buksan ito. Ang kanilang binabanggit na dahilan, una, pinapayagan ng konstitusyon ang kanilang kapangyarihang magsabtina at ang mga laman ng kakahon ay bahagi ng sinabtina ng komite. At ang ginagamit ng BIR na dahilan para hindi ito buksan ay isang batas, pero mas mataas daw sa batas ang ating konstitusyon. Sabi pa ni Representative Laila de Lima na endorser ng Sabaya impeachment complaint, kalaunan sila rin naman ang magiging prosecutors. At bilang prosecutors, dapat alam nila ang lahat ng ebidensyang ihaharap nila sa Senado, kaya dapat alam din nila ang laman ng kahon. At sa mga nagsasabing may probable cause na naman silang nakikita sa ibang ebidensya nang hindi pa binubuksan itong BIR box, sabi ni De Lima, mas lalong dapat nilang buksan ang kahon para mas mapagtibay pa raw nila ang probable cause. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.